Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sana ay nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. At doon po sa mga ngayon lang nakapasyal dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell. Pati na rin yung like button at you might want to share this vlog later on para lumaki ang ating community at maraming makaalam tungkol sa mga discussions na ginagawa natin dito sa ating munting channel. Again, thank you so much at as usual, bago tayo mag-umpisa, we will remind our public servants once again para sila naman ay magserbisyo ng maayos sa ating bayan. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Alright, tuloy-tuloy na po tayo. Ang ating discussion for today ay karugtong pa rin nung aking nakaraang vlog tungkol ito sa katatapos lang na eleksyon. Dito kasi sa katatapos lang na eleksyon, napatunayan natin na ang mga tao, once na humanga sa isang personalidad or for that matter sa isang pamilya, sa isang political clan, or political family, kahit ano pa ang mangyari, kahit anong mga issue ang lumabas sa pamilyang ito o sa mga personalities na ito, malabong magbago ang tingin nila dito sa kanilang hinahangaang pamilya o hinahangaang mga personalidad. Napatunayan natin ito dito sa katatapos lang na eleksyon kung saan ang mga Duterte, halos lahat sila, wala yatang natalo kahit isa. Ang mga politicians na tumakbo na nagngangalang Duterte ay nanalo lahat. Diyan sa Davao City, nanalo si Digong Duterte as mayor, nanalo si Baste Duterte as vice mayor, nanalo pa rin si Pulong Duterte as congressman, nanalo yung anak niya as I think councilor. At yun na nga, isang malaking patunay na kahit anuman ang controversies, kahit nakakulong ang kanilang pinuno, ang patriarch na si Digong Duterte, nakakulong at hinaharap ngayon ang kasong crime against humanity, hindi na bago ang paningin ng mga taga Davao City. Yun po ang isang kahindik-hindik na katotohanan tungkol sa politika dito sa Pilipinas. At alam naman natin na ang tinitingnan na nila ngayon, especially ni Sara Duterte, ay yung 2028 presidential election. Kung kaya, mga kapatid, mga kababayan, ang aking naging focus at aking gustong maging advocacy ay mag-build up this early ng mga personalidad na may mga kakayahan, may mga katangian na pwede nating sabihing alagaan na this early, i-groom na natin hanggat maaga na pwedeng tumakbong presidente sa 2028. Bilang paghanda na obvious din naman na pinaghahandaan ng mga Dutertes. Lahat ginagawa nila para
walang makahadlang sa kanilang pagpunta diyan sa eleksyon sa 2028. At ito ang si Sara Duterte. Kaya nga sinasabi ko, napansin natin, kapansin-pansin, na ang attitude ng mga tao, especially diyan sa parte ng Visayas at buong Mindanao halos, na kung saan sinasabi na umabot ng 90% ang support na nakuha nitong sila Bongo, sila Bato de la Rosa, at ng iba pang mga kandidato na itinaas ang kamay ni Sara Duterte. Of course, may mga natalo. Itong sila Attorney Lambino, itong sila Vic Rodriguez at iba pa. Of course, natalo si Apollo Kibuloy. Pero ang ibang probinsya dyan sa Mindanao, magtataka kayo. Lumabas pa sa Magic 12 itong si Kibuloy. So ganyan kahindik-hindik tingnan na ang isang katulad ni Apollo Kibuloy ay mananalo pa sa ibang parte ng Mindanao. Isipin nyo naman kung ano ang kasong hinaharap niyan. Hindi basta-basta kaso. Ang minolestya rin, ang accusation sa kanya ay pagmumolestya, pang-rape sa isang batang babae. And yet, nakakuha siya ng suporta sa iba't ibang lugar dyan sa Mindanao. At yun na nga, yun mismong si Digong Duterte, landslide victory laban doon sa kanyang kalaban bilang mayor. So, ito ay nagpapatunay na, ladies and gentlemen, hindi ganun kadali isway ang mga taong sobrang humahanga sa mga personalidad na kanilang tinitingala at matagal na nilang hinahangaan. Hindi ganun kadali. Kaya nga sabi ko, bukod sa paglalahad, sa pagkikwento ng iba't ibang mga issues sa magkabilang panig o sa iba't ibang personality na nasa politika, gusto nating gawing advocacy yung paghahanap at pagsuporta, pag-build up doon naman sa mga personalities na merong mas magandang katangian, may mas maayos na background para iharap naman natin, gawin nating isang panlaban na kandidato sa darating na 2028 presidential election. Otherwise, baka tumunganga lang tayo, panoorin natin itong mga circus na ginagawa ni Sara Duterte ay walang makahadlang sa kanyang popularity hanggang doon sa 2028 presidential election. Alam niyo mga kapatid, mga kababayan, ako naman talaga ay hindi ganun kahilig sa politika ever since. In fact, matagal-tagal din akong hindi bumoto. Dahil nagsawa ako sa katitingin at sa pag-o-observe ng mga politicians na nangangako pagdating ng time na nakaupo ay walang effort para gawin at ipatupad yung kanilang mga ipinangako. So for a while, tumigil ako dahil sabi ko parang sayang lang yung aking effort sa pagboto tapos wala rin namang nangyayaring pagbabago. Paulit-ulit na lang. Gaya rin naman sa mga sinasabi ko sa vlog, especially sa Senate, dahil yan ang madalas natin nakikita. Makikita mo yung mga nauupo dyan na ginagastosan nating mga mamamayang Pilipino na wala namang ginagawa. Nakakapanghinayang yung ating mga perang ginagastos sa mga senador na nakaupo. Ganon din naman sa mga congressmen na wala naman talagang kakayahan.
Pero ito ngang katatapos na midterm election na alam kong napakahalaga dahil sa mga matitinding issues na hinaharap ng ating bansa ngayon. Last year, nagparehistro ulit ako para nga makaboto. So, sinabi ko na nga na iilan din lang ang lumusot doon sa aking mga nilagay sa listahan at aking mga binoto. At again, ulitin ko, yung sinabi ko kanina, kitang-kita natin kung paano ang mga tao ay bumoto sa kanilang tinitingalang politicians. Kung paano sila humanga, kung paano sila maglagay sa pedestal ng kanilang mga personalidad na hinahangaan, hindi mo talaga kayang baliin na kahit ano pang issue ang lumitaw. Kaya nga sabi ko, since hindi natin kayang kontrahin yan ng ganoon kabilis, bakit hindi ko na lang gawing advocacy na maghanap ng mga taong mas may magandang qualifications, may magandang background, at sa tingin natin may magandang hangarin para sa bansa. At this early, tulungan na nating i-build up ang kanyang pangalan. Kasi, well, there's no other way. Kung pababayaan natin magsalita ang kabilang kampo na sanay gumawa ng propaganda. Ever since, nilalaro nila ang propaganda. Alam nilang laruin ang propaganda. Hindi nila tinitigilan. Sinasamantala nila ang weakness ng Malacanang. Ang Malacanang sa ngayon ay hindi sumasabay sa kanilang propaganda. Yun po ang masaklap na katotohanan. Hindi sinasabayan ang propaganda ng kabilang kampo. Ang kabilang kampo na sanay makipagbabag sa kalsada. Ang sabi nga ni Sara Duterte, di ba? Doon sa isang rally diyan sa Manila, kaya niyang makipagbakbakan sa kanal. At alam natin kaya niyang gawin yan, literally. Kung bibigyan siya ng pagkakataon. Pero alam din natin na sinasabi niya yan for propaganda purposes. Yan po ang kulang ng ating presidente sa ngayon. Binabakbakan nila si PBBM dahil hindi sumasabay doon sa level na ginagalawan nila. Walang pangsabay. Hindi kayang sabayan ni PBBM dahil hindi ganoon ang kanyang personality. Kaya nga noon pa, sinasabi ko, dapat meron siya isang tao na kayang sabayan ang ganitong klaseng propaganda. Ang ganitong klaseng pagbabag sa kalsada. Yung bakbakan, yung talagang kung kailangan gutter language, gamitan ng gutter language. Hindi ganun si PBBM kasi. Kaya ganun na lang ang paglampaso sa kanila. Ganun na lang ang paglampaso sa kanya nitong mag-aama. Paglampaso verbally. Ganun po ang labanan ngayon. Sa totoo lang, napaka-disente ni PBBM. Sa lahat ng kanyang mga pamamaraan, pananalita, pagkilos, napaka-decent. Ang hindi nga lang niya na-anticipate dito, ang lumabas na political opponent niya ay exactly opposite sa kanyang mga traits. Exactly opposite
sa kanyang ipinapakitang mga manners. Kaya hindi siya tinatantanan. Dahil alam na alam ng kampo nila Duterte na hindi siya sasabay. Hindi niya kayang sumabay sa ganitong klaseng bakbakan. Yun po ang masakit na katotohanan. Kaya nga dapat, meron siyang, whether pangit man o maganda sa pandinig ng ibang tao, dapat talaga meron propaganda na sumasabay dito. Pwede namang ang propaganda gamitin sa maayos. Pero, dapat nakafocus ito doon naman sa pagkontra, doon sa mga sinasabi nitong kabilang kampo. Kasi, kadalasan, ilang araw na nakalipas sa pagsasalita ng masama nung kabila, tsaka palang makakasagot ang Malacanang. Dapat dito antimano. Pag nagsalita ng ganitong oras, halimbawa nagsalita ng kung ano man itong mga Duterte ng alas 5, dapat 5:30 pa lang may sumasagot na. Ganyan po dapat ang propaganda. Otherwise, talagang unti-unti kang kakainin ng buhay ng kalaban mo sa politika. Dahil ang katotohanan po, ito po ang masakit na katotohanan. Malaking parte ng ating mga mamamayan, ng ating mga botante, ay kulang sa pag-aaral at pagkalkula kung ano ang totoo at hindi. Malaking parte ng ating mga mamamayan ang naadya dyan sa ganyang kalagayan. Kulang po doon sa tinatawag nating discernment, kulang po doon sa tinatawag nating pag-aanalisa kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan. At bakit nga ba natin ayaw hanggat maaari itong si Sara Duterte ang maging presidente? Nasa tingin natin, marami pa rin ang naniniwala sa kanya. Ano nga pong dahilan kung bakit natin ayaw? Kasi nga nakita natin ang pag-uugali. Yung ipinakita niya na ayaw niyang matanong tungkol dun sa pera na ginastos niya sa Office of the Vice President at yan sa DepEd, nung nasa DepEd siya, nagkaroon siya ng confidential funds na nagkahalaga, umaabot ng 125 million na biglang nawala sa loob ng 11 days. Nung tinatanong na siya, doon talaga naggalit at doon nagkaroon ng meltdown. Kung ano-ano na lumabas sa bibig niya. Yun po ang kadahilanan. Kaya nga sinasabi ko, exact opposite ng ipinapakita ni PBBM, itong ipinapakita ng mga Dutertes. Kasi nung nandito pa si Digong Duterte, di ba? Wala rin tigil yan ng kasasabi na adik-adik ang presidente. At walang katigil-tigil na tinatanong ang mga militar, bakit nyo sinusuportahan yan? Hanggang kailan nyo susuportahan yung adik na presidente? And yet, ilang video ang nakita ko na sinasabi na siya mismo ay gumagamit ng marijuana. At yung paggamit niya ng fentanyl na nag-overdose siya. So anong ibig sabihin nun? Yung kanya may patunay. Yung kay PBBM, kwento. And yet, nag-i-stick ang mga tagahanga nila na itong si PBBM ay adik. Kasi nga, sinasabi ko, yung mga ganitong klaseng tao, ang hirap ng baliktarin ng pag-iisip. Mahirap na.
Kaya nga, gusto kong umpisahan yung aking advocacy na maaga pa lang, hanapan na natin ng solusyon itong kakulangan ng kabilang side, kung side man ni PBBM yan, or kung kanino mang side na dapat iharap natin sa 2028. Ngayon pa lang mga kapatid, mga kababayan, pagtulong-tulungan na natin na hanapan, dahil ang pinagmamalaki nila, sila pa rin ang popular eh. Kayang gawin ng social media yan. Kayang gawin ng social media. Maglabas tayo ng tao na itatapat natin diyan kay Sara Duterte. Build up lang yan eh. Propaganda lang yan. At makakatulong ng malaki ang social media dyan. Hindi natin masyadong maaasahan ang mainstream media sa ganyan. Dahil ang mainstream media, may mga boss yan na hindi basta-basta papanig sa isang personalidad o politician. Naiintindihan natin yan. Meron niyang negosyo na dapat alagaan. Tayong mga nasa social media, na wala naman tayong inaalagaang negosyo, ginagawa natin to sa ating sariling oras, sariling panahon, at sarili nating pag-iisip, sarili nating expenses. Walang makakakontra sa atin, walang makakahadlang sa atin kung tayo ay gagawa or magsasalita tayo kung sino man ang gusto nating i-build up na kandidato na pwede nating iharap sa 2028. Maghanap na po tayo. Pagtulong-tulungan po natin. Ikalat po natin. Palakihin natin itong industriya ng social media. Palakihin pa natin ng gusto ang industriya ng vlogging. At gamitin nating sandata yan na pangontra sa propaganda ng taong nakakatakot na maging presidente. Nakakatakot pong maging presidente ang isang katulad ni Sara Duterte na nagpakita ng kanyang bangis, ng kanyang pagiging unreasonable. At wala sa lugar na tapang. Wala po sa lugar yung tapang. Kaya, once again, ladies and gentlemen, tulungan niyo po kaming nasa industriya ng social media. Palakihin po natin ang palakihin ang mga tao na nagtutulak ng isang mabuting governance. Maayos na gobyerno, maayos na tao, yung merong good manners and right conduct, may magandang background, may magandang intensyon sa mamamayan. Walang bahid or walang trace, walang kaso tungkol sa korupsyon at ano pa mang nakakabahalang record. Meron po tayo niyan. Mahigit 100 milyong Pilipino po tayo. Kahit po yung ating present list of politicians, may makukuha tayo dyan. Yung talagang may mga good intention. Unti-unti po natin i-sort out yan. Unti-unti po nating hanapin yan. Magkaisa po tayo lalo na dito sa industriya ng social media. Mga kapatid, mga kababayan, nananawagan ako. Wala akong nakikitang paraan para kontrahin ang lakas ng propaganda ng kabila. Hindi po sila tumitigil. At meron silang budget para dyan. At meron silang lakas ng loob para magsalita. Straight face sa camera. Na parang totoo ang sinasabi nila. Again, sabi ko nga, kung hindi natin kayang baliktarin
ang pag-iisip ng mga tagahanga nila. Ang majority po niyan nasa Mindanao. Ang gawin po natin, pagtulungan naman natin, i-promote ang tao na mas maayos dito naman sa parte ng Visayas paakyat dito sa Luzon. Yun na lang po ang pwede natin gawin. Yung makukumbinsi natin diyan sa parte ng Mindanao, pakonti-konti, malaking bonus na po sa atin yan. Pero for the meantime, trabahuin po natin yung personality, kandidato na po pwede natin ibangga diyan kay Sara Duterte. Umpisahan natin ng maaga para maging solid naman ang Visayas at Luzon. Magkaisa tayo dahil marami naman talagang mag-a-agree sa akin na nakakatakot maging presidente ang isang katulad ni Sara Duterte. Lalong-lalo na kung yung mga kaso na binibuild up against her ay hindi mag-push through. Sana yung mga kaso na yan ay magtuloy-tuloy. Isa na dyan yung pagbabanta niya nga. Unang-una dyan, step, of course, yung impeachment. Pero maliit lang ang hope ko dyan eh. Hindi ako masyadong sumasandal dyan sa impeachment dahil nga, dyan sa Senado, hindi tayo nakakasiguro. Ang daming pro-Duterte dyan. Pero gusto kong magtuloy-tuloy din yan dahil makita ng mamamayang Pilipino ang mga ebidensyang lalabas. Especially yung bank accounts na sinasabi ni Trillanes na nanggagaling ang pera sa isang drug lord. Napakaganda pong expose niyan. Kaya gusto ko magtuloy-tuloy yan. Ngayon, konsensya na ng mga senador na magsusuporta or mag-a-acquit sa kanya. So again, ladies and gentlemen, ang nakikita ko lang pong paraan, since hindi natin kayang baliktarin ang pag-iisip ng mga tagahanga ng mga Dutertes, kumuha naman tayo ng pangontra natin, isang maayos na tao, isang maayos na personalidad, pagtulong-tulungan naman natin, iangat ang kanyang personalidad, ang kanyang popularity, ang kanyang possible candidacy sa 2028. Pagtulong-tulungan po natin yan. At sa tulong din ng ating mga kapwa vloggers, kapwa may mga gandang hangarin para sa bayan na mga social media personalities. Hanggang dyan lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. Again, doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati yung like button. At tulungan niyo po akong palakihin ang channel na to nang sa ganon mapagtulong-tulungan din natin na hanapan ang solusyon, hanapan ng kalaban na maayos itong si Sara Duterte pagdating ng 2028. Hindi po ako namumulitika dahil wala akong hilig sa politics. Pero itong ginagawa ko po ay yung aking role bilang mamamayan dahil ayaw kong mapunta tayo sa isang tao na nakakatakot ang personality at ayaw maging accountable, lalong-lalo na doon sa pera. Yung 125 million, napakalaki na po sa atin yan, mamamayang Pilipino. Pero sa kanila, alam ko, maliit pa yan. Kaya nga, nagngangawa siya. Sinisisi niya ang gobyerno. Sinisisi niya si Bongbong Marcos. Dahil ang liit-liit na nga naman daw para sa kanya, yung 125 million. Binabakbakan pa siya. Sinisisi niya ang Malacanang dito sa pangyayari sa kanya. Sinisisi niya si PBBM. Pero ayaw niyang sagutin kung saan napunta yung 125 million. At yung mga tagahanga nila sa Mindanao, todo suporta pa rin sa kanila. Yun po ang gusto nating hadlangan. Again,
pagtulong-tulungan po natin ito, mga kapatid, mga kababayan. Kaya, i-share po natin. Mag-subscribe po tayo at yung mga baguhan lang, i-share natin sa ating mga kilala, kaibigang, kamag-anak, dahil wala akong nakikitang ibang paraan para labanan ang propaganda ng mga Dutertes, kundi sa ganitong pamamaraan lang. Kung lumaki ng todo ang social media at dumami yung mga taong may konsensya at yung may mga taong mayroong paghahangad sa good governance, malaking tulong po yan para i-push natin yung taong tama para maging presidente come 2028 and beyond. Thank you so much mga kapatid, mga kababayan. At ladies and gentlemen, magkita-kita po tayo.